Okay, isang mapagpalang araw ulit sa ating lahat mga kapatid. Ito po muli ang Kohelet Ministry na patuloy na maghatid sa atin ng salita ng Diyos. So welcome po ulit sa ating pag-aaral. Nasa episode 75 na po tayo mga kapatid. Tulad ng pangako natin last meeting, pag-usapan natin yung sinabi ng Panginoon na ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas kasi napakarami pong pagdadaanan tayo sa sanlibutan ito na magiging dahilan kung bakit tayo hindi makakapanatili. So minsan ay sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad yung mga darating na panahon at maraming mga pagdadaanan tayo na sa buhay na magiging dahilan upang hindi tayo makapanatili. At kapag hindi po tayo makapanatili, sabi po sa Matthew 24 verse 13, ay hindi tayo maliligtas kung hindi tayo mananatili. So, ibig sabihin, merong journey yung ating pagkakaroon ng kaligtasan at sa pagiging buhay ng isang Kristiyano, meron po tayong mga journey na tatahakin. Kaya yung ating paglalakbay na ito sa sanlibutan, kasama rito yung pagharap natin sa mga matinding pagsubok na daranasin natin. Kaya nga itetest tayo sa ating pananampalataya ng Panginoon. Kaya nga nung sinabi niya ito po yung darating na panahon. At sabi nga rito, kung bibigyan natin ng magandang pag-aaral ito, ang sinabi ng Panginoon kasi na mag-iingat kayo sa mga darating na panahon. So tayo man ay tayo naging Kristiyano na, at kapag tayo naging Kristiyano, ibig sabihin tayo po ay nasa katawan na ng Panginoon o miyembro na tayo ng kanyang iglesia na itinatag dito sa lupa o miyembro tayo ng kanyang kaharian dito sa lupa. So ang kailangan po natin ay manatili sa kanyang kaharian. Manatili po tayong mananampalataya at manatili tayong tapat sa ating Panginoon. Kaya nga sabi rito maliwanag na sinasabi, sabi nga, ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. So kapag naging Kristiyano na po tayo, nire-required po din tayo ng Panginoon na maging tapat tayo sa Kanya. Tapat tayo sa ating pangako na ginawa niya sa atin kasi ang Panginoon naman ay tapat din siyang nangangako sa atin na ibibigay niya yung buhay na walang hanggan. Kaya nga po mga kapatid, kung tayo po ay patuloy na mag-aaral ng salita ng Diyos at magiging busy tayo sa gawain ng Panginoon, so may tendency po tayo na makapanatili sa Kanya. So ang isang tao na walang ginagawa, ito po kadalasan ay naiinip. Para bang kung naghihintay tayo sa isang waiting area at wala tayong pinag-aabalahan, ang tendency na pwede mangyari sa atin ay umalis tayo doon sa waiting area na yon para maghanap ng magagawa. Kaya nga sa atin bilang isang Kristiyano, kung hindi tayo magiging abala sa gawain ng Panginoon, magiging dahilan din tayo para hindi tayo makapanatili sa Kanya. Bukod sa walang ginagawa tayo sa kingdom ng Panginoon, meron ding mga pagsubok na pwede nating daanan o pwedeng dumating sa buhay natin tulad ng sinasabi ng Panginoon dito sa sa mga huling araw na sinabi ng Panginoon, kasi ito yung nangaral siya nung siya nasa bundok ng Olibo. Sa Matthew 24, basahin ko lang po mga kapatid. 3 hanggang sumusunod, 13. Sabi, nasa bundok ng mga Olibo si Jesus, samantalang siya nakaupo roon. Palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, kailan po mangyayari ang mga bagay na ito? At ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito
at ng katapusan ng mundo. So, ibig sabihin, ipinaliliwanag ng Panginoon sa mga alagad dito yung katapusan ng mundo at higit sa lahat yung sa kanyang muling pagbabalik. Kaya nga tayo, kung katulad din tayo ng mga alagad, dapat inaalam din natin kung kailan mangyayari yung katapusan ng sanlibutan ito para makapaghanda tayo at higit sa lahat, kailan siya babalik sa sanlibutan ito para tubusin at husgahan ang sanlibutan para makapaghanda rin tayo. Kaya ano ang sagot ng Panginoon? Sabi rito, sumagot si Jesus, mag-ingat mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ninuman, sapagkat maraming paparito sa aking pangalan magsasabi, ako ang Mesiyas, at marami silang maililigaw. Makakarinig kayo ng alingaw-ngaw, ah, ng labanan at mga balita tungkol sa digmaan. Huwag kayong mabagabag, dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi pa ito ang wakas. Sapagkat makikibaka ang bansa laban sa bansa at ang kaharian sa kapwa kaharian. Magkakaroon ng lindol sa iba't ibang dako. Ang lahat ng ito'y pasimula pa lamang ng mga paghihirap. Sa mga panahong iyon, kapupuotan kayo ng lahat ng dahil sa akin at isasakdal upang pahirapan at patayin. Maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya at mapupuot sa isa't isa. Ipagkakanulo ng isa't isa ang kanyang pagkakanulo ng isa't isa ang kanyang kapwa. Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang marami. Ang kasamaan ay lalaganap at manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. At ipangangaral sa buong sanlibutan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang ito'y makilala ng lahat ng bansa sa darating ang wakas. So nakita natin ang binibigyan tayo ng ng babala ng Panginoon dito, katulad ng pagbabala na sa mga alagad sa huling panahon. At ngayon nakikita natin parang ito na yung huling panahon na tinutukoy ng ating Panginoon. Kaya nga kung sino man ang gustong magkaroon ng buhay na walang hanggan, dapat siya po ay nananatili doon sa sa pananampalataya sa ating Panginoon o nananatili sa pagiging alagad ng ating Panginoon. Ang sabi, mag-ingat kayo sa huwag kayong mailigaw ninuman, sapagkat maraming nagsasabi, paririto sa aking pangalan. So tandaan natin, laganap po ang mga nagliligaw sa atin dito sa sanlibutan. Kung titingnan natin, ito yung mga false teacher, false prophet, false doctrine, at kung mapapansin natin ay ang dami nila at sila pa yung namamayani, sila pa yung nagkakaroon ng libo-libong miyembro. Yung iba nga sabi milyon sila. Pero kung titingnan natin ay ang daladala lang nila ay pangalan ng Panginoon at hindi yung aral ng Panginoon. Maliwanag na sinasabi ng Panginoon sa John 8:31, kung tunay nga kayong mga alagad ko, kung kayo'y susunod sa aking aral. So iba po yung aral na daladala at iba rin yung pangalang daladala. So maraming nagpapanggap na dala lamang ay pangalan at hindi yung aral ng Panginoon. So dito, tinuturuan tayo ng aral ng Panginoon o yung salita ng Panginoon para sa ikatututo natin para magkaroon talaga tayo ng buhay na walang hanggan. At isa itong yung pananatili sa Kanya. Kaya nga kung tayo po ay makakarinig ng mga alingaw-ngaw ng mga digmaan, so ito po yung panahon na. Kasi nung araw po, nung wala pa yung internet, kahit maggiyera sa karatig bansa natin, hindi natin naririnig. At kahit na maglabanan diyan sa paligid-ligid natin,
hindi natin namamalayan o wala tayong idea at hindi natin naririnig yung kanilang pag-aaway-away. Pero sa panahon nating ito pala yung sinasabi ng Panginoon na darating ang panahon makakarinig kayo ng alingaw-ngaw ng mga digmaan. So ito na, panahon ng mga internet na. Ibig sabihin ito na yung last days na tinutukoy ng Panginoon. Kaya nga kung tayo po ay wala pang pananalig sa Kanya at wala pa tayo sa Kanya, so ibig sabihin nasa huling panahon na ito ng sanlibutan. Ito yung magaganap at ang sabi nga pasimula pa lang ito ng paghihirap, yung Great Tribulation na tinatawag, mangyayari na po ito sa madaling panahon kasi nga ito na yung last day at isang palatandaan na ito na ngayon kasi nga laganap na po yung mga bulaang mga propeta na gumagamit ng pangalan ng Panginoon. At higit sa lahat, naririnig natin yung mga digmaan sa mga bawat panig ng sanlibutan, bawat kaharian naglalaban-laban na. At ang sabi pa rin dito ay yung mga paghihirap, yung mga lindol ay narinig natin, yung mga kagutuman. So alam natin na sa ibang panig ng daigdig, marami na pong nagugutom ngayon. At ang lahat ng ito, ang sabi ng Panginoon, pasimula pa lang ng paghihirap. So darating ang panahon na talagang maghihirap tayo lahat dito sa ibabaw ng sanlibutan. Huwag sanang loobin ng Panginoon na ma-experience pa natin ito, hindi na ito abutan ng ating mga inapo. So kasi mahirap itong panahon na ito, kaya nga kung tayo sa panahon na ito ay nakakilala na sa ating Panginoon, ang mangyayari sa atin, kapupuotan din tayo dahil sa pagsunod natin sa ating Panginoon. Sabi sa verse 9, sa mga panahong iyon, kapupuotan kayo ng lahat dahil sa akin at isasakdal upang pahirapan at patayin. So, yung mga na kay Kristo ay kinapupuotan po yan ng mga tao. So, maraming tao ang napupuot dahil sa pagsunod natin sa ating Panginoon. So, minsan ay hindi natin inaasahan itong mga bagay na ito kapag nagalit na sa atin yung mga tao. Minsan nag-give up na rin po tayo na huwag sumunod sa ating Panginoon. Pero ang mahalaga rito sa pananatili na ito, kahit anong mangyari sa atin, kahit dumaan man ang kagutuman, ang lindol, ang giyera, kahit dumaan man ang mga pag-uusig sa atin, ang bilin ng Panginoon sa atin ay makapanatili at sa pananatili natin dito tayo magkakaroon ng katagumpayan. Ang sabi nga, ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. So, ibig sabihin, yung kaligtasan na meron ka simula nung tinanggap mo ang biyaya ng Panginoon ay dapat pinanatilihan mo yun. Kaya nga pag sinabing nananatili, ay nandito ka na sa buhay pananampalataya. Ibig sabihin, naging Kristiyano ka na, naging followers ka na ng Panginoon, at miyembro ka na ng kanyang kaharian. Kaya nga, huwag nating gawin na tayo ay maapektuhan ng mga bagay na ito. Kaya nga, ang mangyayari sa atin, minsan dahil sa paghihirap, minsan tinatalikuran natin ang ating Panginoon. Minsan dahil sa kahirapan, sa mga sakit, tinatalikuran natin ang ating Panginoon. At lalo higit sa panahon na ikaw ay isasakdal at papatayin, baka talikuran din natin ang Panginoon. Kasi mangyayari din po yan. Maraming magsasakdal sa atin, maraming magpe-persecute sa atin, pero ang bili ng Panginoon pa rin sa atin ay manatili tayong tapat hanggang wakas. Sabi, maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya. Meron pong backsliding. Meron pong tumatalikod sa kanilang pananalig. Kaya nga, hindi po totoo yung mga once saved, always saved. Yung once na tinanggap mo ang Panginoon sa iyong buhay at nakamit mo yung kaligtasan, ligtas ka na kahit anong gawin natin. So dito maliwanag na sinabi ng Panginoon, siya po mismo ang nagsaturo nito, ang nagsasabi, na maraming tatalikod sa kanyang pananampalataya at ang mga tumatalikod po ay hindi po nanatili.
Kaya nga mag-ingat po tayo sa mga nagtuturo minsan. Ang sinusunod na natin ay ang tao, sabi nga po nung isang kaibigan natin na nag-comment sa akin, mas takot pa pastor yung mga tao sa kapwa-tao kaysa sa Diyos na makapangyarihan nagbibigay ng buhay. Totoo po 'yun, si Kuya Fernand. Shout out po kay Kuya Fernand. Salamat po sa inyong analysis. Totoo po ang tao ngayon ay mas natatakot pa sa tao kaysa sa Diyos. Kasi ang naging dahilan hindi nila kilala ang Diyos, kung sino ang Diyos, kung gaano siya kapangyarihan. Kaya nga hindi na siya natatakot sa Diyos. So kung titingnan natin, maraming tatalikod talaga sa kanilang pananampalataya at ipagkakanulo ang isa't isa. So maghuhudas, maghuhudas sa mga kapwa niya mananampalataya. So nangyayari yan sa loob ng church at minsan ito po yung malaking dalahin ng mga pastor na yung pag-aaway-away ng magkakapatid at ang resulta ng pag-away-away minsan yung isa hindi nakakapanatili, yung isa nakakapanatili. Pero dahil nga doon sa warning ng Panginoon, kapag hindi po tayo kasi meron po sa pananampalataya, may ipinagagawa po ang Panginoon sa atin. After na tayo maging mananampalataya, mamaya later pag-usapan natin ng konti. Kaya nga sabi rito, merong magsasakdal sa kapwa niya kapatid. At ang matindi pa rito, ang sabi, marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang marami. So marami sa atin na magpapanggap na rin ng mga propeta kaya nga once na yung isa ay naging Kristiyano na, minsan sa sobrang excited niya ginagawa na rin niyang propeta yung sarili niya. Ito po ay isang pagpapanggap at ang nagpapanggap po ay hindi nananatili sa Panginoon. Kapag tayo tinawag ng Panginoon, isa tayong lingkod ng Panginoon o alipin ng Diyos, ng ating Panginoon, para maglingkod sa Kanya. Hindi po tayo propeta. Ang propeta po ay nagbibigay ng propesiya, ng mensahe na nagmumula sa Diyos. So, tapos na pong ibigay ng Diyos ang kanyang mga mensahe. Ang sa atin lang, pag-aaralan na lang po natin, nakasulat na po lahat. Yari na po ang Biblia, kaya wala ng mga propeta sa panahon natin ngayon. Marami sa atin ngayon ay disciple. Ito po yung mga nagtuturo ng salita ng Panginoon. Hindi po sila propeta, sila po yung mga naaralan tungkol sa ating Panginoon. Kaya may mga aral na daladala ang aral ng Panginoon. Ito yung tinatawag niya na alagad niya. Kaya nga maliwanag sa John 8:31. Ang sabi, tunay kayong mga alagad ko kung sinusunod niyo yung aking aral. So, ang disipulo po ng Panginoon, ito yung kanyang mga manggagawa. Hindi po propeta ang tawag sa kanila. Mga disipulo, mga alagad na tagapagturo ng mga salita ng Diyos. Kaya nga sa atin, kung tayo ay nagiging biktima ng mga bulaan na mga nagpapanggap na sila'y propeta. So natatandaan ko sa Pilipinas, meron nagke-claim na siya na rin yung Kristo, na siya na rin yung may-ari ng kaluluwa natin. So para bang ah, na-excite siya masyado do'n sa kanyang katanyagan. Kaya nga mahirap yung nagiging tanyag po tayo, nagiging sikat tayo. Minsan hindi natin namamalayan yung ginagawa pala natin ay hindi na ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya nga ang sabi rito, ah, maraming magpapanggap na propeta at ililigaw ang marami. Ang kasamaan ay lalaganap, ano pa't manlalamig ang pag-ibig ng marami. So, yung paglaganap ng kasamaan ay hindi maiiwasan at hanggang sa panahon nga natin ngayon, pasama ng pasama talagang. Kung pumatay ang tao, kung magnakaw ang tao, kung mangalunya ang tao, kung sumamba ang tao sa mga Diyos-Diyosan, gano'n na lamang. Isang example ng kasamaan lalo higit yung naging mananampalataya ka ng mga nilikha ng Diyos. Instead na yung lumikha ang sampalatayanan natin, tayo po ay patuloy na sumasamba sa mga tao, sa mga nilikha niya. Ito po yung isang uri ng hindi pananatili sa Panginoon. Kung titingnan natin, marami tayong nakikita ng mga nagpo-prophecy sa
nagte-testimony, I mean, sa YouTube na na nakakilala na sa Panginoon and then bumalik uli sa dati nilang kalalagayan. So, maraming mga gano'n na mga tao kaya nga mag-ingat po tayo kasi nga sabi ng Panginoon, ang magkakaroon ng kaligtasan siyempre yung mga tumanggap sa Kanya. Pero dito sa lahat ng tumanggap sa Kanya, sa lahat ng sumusunod sa Kanya, binigyan pa rin ng Panginoon ng tagubilin na makapanatili. Kasi kung hindi po tayo makakapanatili at tatalikuran natin, ang sabi nga, at tatalikod sila sa kanilang pananampalataya at mapupuot sa isa't isa, yung magkakaroon tayo ng galit sa ating kapwa. Hindi po tayo nananatili sa ating Panginoon at ang kapag umiiral pa rin sa atin yung galit, yung puot, hindi po sumisibol yung pag-ibig sa atin. Kaya nga after na po tayo nananampalataya, ang bilin ng Panginoon manatiling tapat hanggang wakas upang tayo ay maligtas. Ngayon, alamin natin kung ano pa yung kailangan kong gawin para ako ay maluwag na papasukin sa kanyang kaharian. Ano pa ba yung dapat ituro sa atin na dapat nating gawin. So, si Apostol Pedro po ay nagturo din sa atin dito sa ikalawang Pedro chapter 1, verse 5 to 11, para makapasok tayo sa walang hanggang kaharian ng Diyos na maluwag, sabi gano'n. Meron tayong kailangang idagdag sa ating pananampalataya. So, sabi dito, basahin po natin mga kapatid, samahan niyo po ako. At kung meron po kayong Biblia, so i-highlight po natin itong mga bagay ito kasi pakikinabangan din po natin ito. At lalo higit kapag sa panahon na tayo po ay ginamit na rin ng Panginoon bilang tagapagturo niya, so magagamit din natin itong mga nilalagyan natin ng marking. So ito po yung sinabi ni Pedro, sabi, ito po yung klase ng pamumuhay ng isang hinirang ng Diyos. At kapag tayo hinirang ng Diyos, ang tawag sa atin ay mananampalataya. Kaya nga sabi rito, at dahil dito, sikapin niyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihang asal. At sa kabutihang asal ay ang kaalaman, at sa kaalaman ay ang pagsusupil sa sarili, at ang pagsusupil sa sarili ang katatagan. At sa katatagan ay ang kabanalan, at sa kabanalan ay ang pagmamalasakit sa kapatid, at ang pagmamalasakit sa kapatid ay pag-ibig. Ang mga katangiang yan ay kinakailangan niyong taglayin at pagyamanin upang ang inyong pagkakilala sa Panginoong Kristo ay huwag mawalan ng kabuluhan at kapakinabangan. Ang sinumang wala ng mga katangiang yan ay mistulang bulag na nakalimot na pinatawad siya sa kanyang mga kasalanan. Mga kapatid, yamang kayo tinawag at tinirang ng Diyos, magpakatatag kayo sa kalalagayang ito upang huwag kayong manlupaypay. At sa ganitong paraan, kayo maluwag na papapasukin sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoong Kristo at tagapagligtas. So, meron pala tayong dapat idagdag sa ating pananampalataya at hindi alam ng marami itong mga bagay na ito, mga kapatid. Kaya nga yung mga tao po, after na sila yung maging mananampalataya, marami po ang nagtataka bakit ang buhay nila ganun pa rin. Parang hindi sila nakakilala sa ating Panginoon. At nagiging mas mapagmataas pa sila kaysa nung una. So, makikita po natin na meron pala dapat tayong idagdag. So, hindi po totoo yung yung once saved, always saved. So, makikita po natin dito na kailangan natin ng transformation kung paano tayo matututong umibig sa ating kapwa at umibig sa Diyos. Meron pong mga prosesong pagdadaanan. Ang sabi nga rito, idagdag niyo sa inyong pananampalataya ang kabutihang asal. So, bakit kabutihang asal ang inuna ng Panginoon? Sa kabutihang asal, dito mo maipakikita ang iyong pagiging masunurin. Kasi sa Ephesians chapter 4, verse 12, lahat ng hinirang ng Diyos ay kailangang sanayin sa paglilingkod. At yung magsasanay sa iyo ay mga pastor, mga evangelist, mga teachers na itinalaga ng Panginoon para maging masunurin ka. Kaya nga kung wala tayong kabutihang asal,
after na tayo naging Kristiyano. So, hindi natin din susundin yung ating mga nagli sa atin para akayin tayo sa paglilingkod. At ang gusto ng Panginoon kasi tayong lahat ay makapaglingkod. At hangga't hindi ka nagkakaroon ng kabutihang asal, wala kang intention na sumunod sa iyong leader o sa mga nagtuturo sa iyo. Kaya nga sa iyong kabutihang asal, ang sabi nga rito, magkakaroon ka ng kaalaman. So definitely kapag tayo ay nakikinig, katulad sa atin nung tatandaan ko nung tayo ay elementary, high school, 'pag sinabing sit properly, kailangan, maayos kang nakikinig sa ating Panginoon at nakikita yung kabutihang asal natin kung tayo ay nakikinig. At sa eskuwelahan kapag maingay ka, parang dini-disregard mo yung iyong teacher, kaya nga minsan nababato tayo ng eraser. Tatandaan ko nung araw isa ako sa maingay at, nabato na rin ako ng eraser. So, sa kabutihang asal magkakaroon tayo ng kaalaman at yung kaalaman na yan ang magtuturo sa atin kung papaano tayo magkakaroon ng pagsusupil sa sarili. Para bang for example, ah, iba kasi yung knowledge kaysa wisdom. Yung knowledge kasi para bang na-inform ka lang para nung sa sigarilyo, kasi sa sigarilyo, doon sa cigarette pack, mababasa po natin mga kapatid, cigarette is dangerous to your health. So magkakaroon tayo ng health warning at nababasa natin, na-inform tayo. So ibig sabihin doon, knowledge lang. Pag sinabing wisdom, yung after na mabasa mo yung health warning na yon at hindi mo sinunod at hindi ka na nanigarilyo, ang tawag po doon ay wisdom. Kaya nga dito, dahil sa kaalaman mo ng mga bagay na pinagbabawal at pinagagawa ng Diyos, ay mapipigil mo iyong sarili. Parang ayaw ng Diyos na ikaw ay mangangalo niya, ayaw ng Diyos na ikaw ay magnanakaw. So dahil sa iyong kaalaman, kaya mo nang pigilin ang iyong sarili. At sa iyong pagsusupil sa sarili, doon mo matatagpuan ang katatagan para bang hindi ka na pwedeng tukso-tuksohin, hindi ka na pwedeng dalhan ng long neck, hindi ka na pwedeng ah, tuksohin ng mga babae. So napipigilan mo na yung sarili mo kasi alam mo na yung mga katuruan ng Panginoon na hindi nakalulugod sa Kanya. Kaya nga magkakaroon ka ng katatagan at sa iyong katatagan ay ang kabanalan. So kapag hindi mo na ginagawa yung mga bagay na hindi nakalulugod sa Panginoon, so nagmimistulang banal ka na. So nagkakaroon ka ng mabuting gawain o nagkakaroon ka ng kabanalan. At sa iyong kabanalan, maiisip mo ngayon yung pagmamalasakit sa iyong kapwa o sa iyong kapatid. Kaya nga sa pagmamalasakit sa kapatid, ang sabi, ma ang sabi, magkakaroon ka ng pag-ibig. So maipakikilala mo yung pag-ibig. So tandaan natin ang dalawang pinakamahalagang utos ng Diyos ay mahalin mo ang Diyos ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa. Pangalawa, mahalin mo yung kapwa tulad ng iyong sarili. So yung pag-ibig, sisibol lamang yan kapag idinagdag mo itong mga bagay na ito. Kaya nga sa ating pamumuhay Kristiyano, ano kaya kung hindi ito natin isasama sa ating buhay Kristiyano? Ano kaya sa palagay natin ang magiging itsura ng mga Kristiyano kung hindi sila sumusunod sa mga iniuutos na ito ng banal na kasulatan na idagdag natin sa ating pananampalataya? Kasi once nanampalataya tayo, mga baby Christian tayo, hindi natin alam pa yung mga bagay na dapat natin gawin. Kaya nga sabi rito, ang mga katangian yan ay kailangan niyong taglayin at pagyamanin upang ang inyong pagkilala sa Panginoong Hesukristo ay wag mawalang kabuluhan at kapakinabangan. So, ibig sabihin talaga pala, may nire-required ang Panginoon sa buhay natin bilang mananampalataya. At kailangan natin itong taglayin at pagyamanin. Pag sinabing taglayin, dapat meron tayo nito sa ating buhay. At higit sa lahat, dinedevelop natin para wag masayang pagkakilala natin sa Panginoon at wag mawalan ng kabuluhan at kapakinabangan yung pagkakilala natin sa Panginoon. So meaning,
Ang taong maluwag na papapasukin sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon ay yung merong mga katangiang ito matapos nating, makilala ang Panginoon, matapos tayo maging bahagi ng kanyang kaharian, maging Kristiyano. So, sikapin nating idagdag yung mga bagay na ito sa buhay natin. At itong mga taong ito, ang sabi, sila yung makakapasok ng maluwag sa kaharian ng Diyos. At ang sabi nga, kung wala itong mga katangiang ito, ang sabi, ay mistulang bulag na nakalimot na pinatawad tayo sa ating kasalanan. So mga kapatid, wag po tayong basta-basta nakikinig sa iba. Mag-aral po tayo ng salita ng Panginoon. At dito makikita natin, ang pananatili sa Panginoon ay mahalaga. Makakapanatili ka kung idadagdag mo sa iyong pananampalataya ang una sa lahat ay ang kabanalan, ang kabutihang asal, ang kaalaman, ang pagsusupil sa sarili, ang katatagan, ang kabanalan, pagmamalasakit sa kapwa, at ang pag-ibig. So, dapat idagdag pala natin sa buhay natin yun para maging busy tayo sa buhay Kristiyano. Kasi pag hindi po tayo naging busy sa buhay Kristiyano, magiging busy ulit tayo sa buhay na hindi nakalulugod sa Panginoon. Kaya nga mga kapatid, isa itong uling paalala sa atin bilang kapatid. Patuloy po tayo mag-aral. Alam po natin na maraming tatalikod sa Panginoon at maraming magsasakdal sa kapwa natin. Kaya nga pag hindi po tayo natiling tapat hanggang wakas ay hindi tayo maliligtas ayon sa Savior na nagtuturo sa atin. Ang Panginoon po ang siyang nagsabi nito. Kaya nga si Paul at saka si Peter bilang alagad niya, binigyan din niya ng tagubilin na ganito. At ang claim natin, kahit ito ay si Pablo o si Pedro o si John ang sumulat, ito po ay aral ng Panginoon. Kasi ginamit sila para isulat ang mga bagay ito. Kaya nga mag-ingat po tayo at patuloy po tayong mag-aral kasi ang katagumpayan natin ay sa pagkakaroon natin ng kaalaman lalo higit sa salita ng Diyos. So, tandaan natin ang makakapasok sa kaharian ng Diyos, yung taglay, yung katangian ng isang Kristiyano. Sumayin niyo muli ang pagpapala ng Panginoon. Glory to God at patuloy tayo magkita-kita muli sa susunod na episodes. Nakatumagal na po tayo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ito po uli ang Kohelet Ministry. Kita-kita po ulit tayo sa susunod. God bless po sa ating lahat.